pinakamabisang pangontra malas at sumpa. Ang 12 animal signs ay meron po nito. Sa tuwing dumarating na ang ating mga animal signs, o halimbawa po tayo ngayon ay nasa Year of the Wood Snake, meron sila nito. So, ibig sabihin, kung ikaw ay wood snake or Year of the Snake ka, anuman ang elements mo, maglagay ka ng pangontra. Sapagkat ayon po sa paniniwala, sa tuwing dumarating na ang animal sign mo at yan na ang ruling sign ng taon, or yan na ang animal sign para sa taon na yan, at ikaw yan, maaari kang magkaroon ng iba't ibang uri ng kamalasan o mga obstacles habang dumaraan ang taon na yan. Naglalagay po ng pangontra at meron din mga pang-akit ng swerte para makatulong po na hindi ka masyadong tamaan ng mga inauspicious energies na dulot nito. Ang lahat ng animal signs ay merong 12 cycle. Kapag natapos na yung 12 cycle na yan, dyan na magsisimula or dyan na maaaring magdulot ng kamalasan sa inyo kapag dumating na ang sign ninyo. So pag-uusapan natin ngayon kung paano ninyo yan kukontrahin or paano kayo maglalagay ng cure at para naman po sa mga wealth energies ninyo or sa wealth ninyo para hindi ito maapektuhan, meron kang mga pampaswerte na pwedeng ilagay. At meron din mga ritual na po pwedeng makatulong sa inyo para po hindi kayo masyadong tamaan nito. Karaniwan na sa atin na tuwing dumarating ang animal sign natin, masaya ang lahat dahil iniisip nila, suswertehin na sila dahil dumating na yung taon nila. Ngunit po, ayon sa paniniwala, ang taon mo mismo ay maaaring magbigay sa iyo ng iba't ibang uri ng obstacles. Ang pinaka-iniiwasan ng lahat ay ang aksidente po at pagkakasakit. Sapagkat ang pagkakaroon ng money loss ay maaari ka pang makabawi, maaari mo pang makabawi ang anumang nawala sa iyo. Ngunit kapag ang aksidente ay hindi masyadong maganda, pwedeng mauwi yan sa pagkawala at hindi na yan nare-reverse. Ganon din po yung pagkakasakit. Maaaring lumala yan at mauwi rin sa pagkawala. Kaya pinakaiingatan ng lahat na sa tuwing dumarating ang taon nila, naglalagay po sila ng pangontra para meron silang proteksyon sa kung ano man yung ginagawa nila. Hindi sila mag-aalala na maaaring magkaroon sila ng bad luck. So ito po ay isa sa mga paniniwala na maaaring magdulot ng grabing kamalasan kapag dumarating na yung taon natin. Ito po ay tinatawag na the 12-year curse. Yan po ang tawag dyan. Meron pong terms yan. May mga ibang terms po yan. Pero para po madaling maunawaan, yan po yung tawag dyan, the 12-year curse. Kaya naglalagay ng pangontra. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. The 12-year curse. Ito po ang tawag kapag natapos na yung 12 cycle ng bawat animal signs. So, ang ibig sabihin, kung halimbawa po, kayo ay Year of the Rat at dumating na yung Year of the Rat ulit, ang ibig sabihin natapos na nito yung kanyang 12 animal cycle, ito po ay pinaniniwalaan na maaaring magdulot ng grabing kamalasan sa inyo. Or maaaring iba't ibang obstacle ang danasin ninyo kapag hindi kayo naglagay ng mga cure. So maraming cure po ang pwedeng gamitin. Ilan lamang ito sa pwede ninyong ilagay. Unang-una po, pangontra malas, pwedeng gumamit ng mga red
colors na damit, pwede rin ang mga lucky charms. So may mga nabibili tayo ng mga red string na bracelet, kung ano man po yung po pwede ninyong suotin para sa buong taon po yan. Dapat po naka-red kayo araw-araw. So wala pong palya yun, kaya kung kaya ninyo na ma-maintain na palagi kayong may suot na red, ang pinakamadali yung undergarments po, yung underwear natin. Yun ang pinakamadaling gawin na hindi yun natatanggal sa katawan natin talaga dahil suot natin yun o para po pangontramalas yun. At pinaniniwalaan po yun na tanging kulay red lamang ang po pwedeng makakontra sa mga kamalasan na pwedeng maidulot sa iyo sa panahon na dumarating ang mismong taon mo o yung mismong animal sign mo. At meron ka rin pong pwedeng gamitin pangontra naman po sa mga kamalasan sa iyong wealth. So para hindi maapektuhan yung mga wealth mo, maging ang wealth energies mo para tuloy-tuloy ang pasok ng wealth energy sa iyo o tuloy-tuloy ang swerte sa iyo. Pwede kang gumamit ng pikshu o yung tinatawag natin na piyaw. Pareho lang po yan. Ilalagay mo yan sa southeast area mo or sa living room mo or sa opisina mo po. Ang pikshu po o ang piyaw ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte at kumukontra sa mga kamalasan. Maging yung mga evil energies ay pinaniniwalaan din na kinukontra ng pikshu. Kaya't maraming naglalagay nito sa tahanan. Hindi lamang ginagamit ang piyaw para dyan, ginagamit din po yan ng mga mahihilig maglaro or mahihilig magsugal. Kasi po, nilalagay nila sa ilalim ng piyaw yung anumang uri ng card game na nilalaro nila, nilalagay nila yan sa ilalim dahil ayon sa kanilang paniniwala, ito ay nagdudulot ng swerte. Sunod po, mga ritual po na pwedeng ilagay sa tahanan kung dumarating na yung taon ninyo o yung animal sign ninyo. Maglagay po kayo sa may front door ninyo ng bawang po. Kailangan yung bawang buo at hindi natatanggalin hanggat matapos ang taon. Buo po. Bawang lang, walang asin. Buo yan, isasabit ninyo sa front door ninyo. Pwedeng talian ng red na ribbon yan para maisabit sa doorknob ng front door ninyo or sa dingding kung saan mang maisasabit ninyo yan dyan sa may front door ninyo, gawin nyo po. Buo po, walang bawas, para po yan sa buong taon. Ngayon, para naman po sa mga areas na madidilim, kagaya ng ilalim ng lababo, mga dark areas na ilalim ng hagdanan, o kung ano man yung madidilim na area na hindi ninyo madalas nagagamit, asin ang ilagay doon, ilagay sa mangkok. Hindi na yan tatanggalin hanggang matapos na dumaan o matapos yung taon ninyo. Doon nyo lang itatapon po lahat yan. Pag natapos na yung taon, may pumasok na or papasok na yung susunod na taon, doon nyo lang po tatanggalin yan. Hindi na yan gagalawin. At sabihan nyo yung mga kaanak nyo kasama nyo sa bahay na huwag gagalawin, huwag nilang hahawakan kasi may purpose ang paglalagay nun. Ang bawang okay lang na mahawakan kasi nasa front door yan. At yung energy sa front door ay pabago-bago. Yung mga nasa sulok po kasi, mga yin energies yung delikado na basta-basta na lang nila galawin yun. Kailangan ikaw ang naglagay, ikaw ang magtanggal dahil animal sign mo yan. Ngayon po, para sa mga anak natin, mga anak ninyo, ganun din ang gawin ninyo kapag dumating yung taon nila. Proteksyonan nyo po sila laban po sa mga inauspicious energies para po makaiwas sa mga aksidente o sa pagkakasakit. Maging kung sila po ay nagtatrabaho para hindi sila masyadong mahirapan sa kanilang pag-work or hindi sila bigyan ng obstacle na may kinalaman sa pagtatrabaho or sa pag-aaral. Maglagay sa bag nila, pwedeng maglagay po ng image ng piyaw. Meron po bracelet ng piyaw, pwedeng pasuotin sila niyan or ilagay sa bag nila. At kung sila na mismo yung animal sign, kailangan din magsuot sila ng red. Pwede ang red bracelet kung pwede ang red na damit or underwear po.
dapat suot-suot po. Dapat may suot ka niyan dahil yan ang magbibigay ng proteksyon sa'yo habang nagaganap yung taon mo. Meron po akong kilala na nawala siya sa mismong taon na yan. Siya po ay water snake at nung taon na yon, from the past na po, nawala siya. Nawala siya sa pamamagitan ng aksidente. At hindi akalain ng lahat kasi professional siya sa larangan niya. Ngunit doon siya napahamak. So kung saan siya nagtatrabaho, doon siya magaling, pero sa ganung pamamaraan din siya nawala. Hindi sila naniniwala sa mga anumang uri ng pangontra o pampaswerte o kung ano man yan kasi ayon sa kanila, nagtatrabaho sila kaya sila sinuswerte. Ngunit po, wala namang masamang maniwala para po maproteksyonan kayo laban sa mga inauspicious energies at wala namang magiging kabawasan sa inyo kung gagawin ninyo yan. Ang mahalaga po okay kayo kasi nung nawala yung tao na yun, nagbago yung buhay ng pamilya niya. Sobrang hindi maganda yung epekto, lalo na pag bigla yung pangyayari. Hindi katulad nung may sakit kasi inaasahan na nila na may sakit, pwedeng mawala talaga kasi may sakit. Pero yung bigla talaga na hindi mo inaasahan, medyo hindi nila ganun kadaling natatanggap. Kaya mas maganda po, kung ano man ang kalagayan natin sa buhay ninyo, kung kayo man mayaman, or kung ano man kayo, maglagay po kayo ng pangontra, wala naman po masama. Ang importante, ligtas kayo palagi sa mga inauspicious energies na hindi natin nakikita. At hindi natin alam kung nandyan na sila. Mas mahalaga po na tayo ay safe. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng mga subscriber ko na palaging nandiyan dyan. Maraming salamat po.